Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ako sa aking channel at ating pong pag-uusapan ang buhay OFW. Um, Mula na nag-umpisa ako dito, way back 2008, ang goal ko lang po sa buhay ay mag-ipon. Mag-ipon at the same time, yung plan ko lang po is makapagpatayo ng bahay para sa nanay ko at sa tatay ko, at sa pamilya ko. Wala pa po akong asawa noon. At nung dumating po ako noon dito sa Dubai, syempre medyo nag-aalangan pa ako sa mga buhay-buhay dito dahil hindi ko pa naman alam ang kultura nila. Although ginugil ko na yun dati. Pero medyo aalangan ka pa na syempre maraming bawal, do's and don'ts. So, sinod naman po natin yun. Ngayon po, let us talk about doon po sa kung ano po talaga yung core ninyo. Ano po ba talaga yung goal ninyo? Bakit kayo naging ng ibang bansa? Unang-una is makatulong sa pamilya. Tama po. Pangalawa is yung mag-ano po tayo, makapag-ipon. Para po, pangatlo ay makapagpatayo ng business at umuwi sa Pilipinas. Okay po. So, unang-una, kung ang balak po ninyo or ating plano po ay mag-ipon o makatulong sa pamilya natin, syempre kailangan nating mag-ipon. Kung mag-iipon po tayo, hindi naman pwedeng lagi tayong gumagastos. So, wala naman pong sinasabi na bawal kang gumastos. Saglit. Pero atin lang pong pinatalakay dito na kung maaari lamang po na gusto nyong makatulong, tulungan din ng sarili ninyo. Dapat po, alam po, both sides, yung inyong pamilya at naiwanan at kayo po, alam ninyo ang plano ng bawat isa. Hindi pwedeng kayo lang ang nagpaplano sa buhay tapos yung nasa kabilang lugar o nasa yung pamilya natin, gastos lang ng gastos. Dapat pareho po yan, balanse. Okay po? So kung tulungan kayo, kung halimbawa po na gusto natin makatulong talaga o tulungan ang ating sarili, unang-una mag-ipon kayo, dapat meron kayong bank account. Doon po natin ihulog lahat ng ating mga uh, salary po natin at ang ating ipon, doon po natin ihulog. Kung meron po kayong ibibigay na padala po sa ating pamilya, kayo na pong bahala doon, pero dapat po nakaayos lahat. Unang-una, percentage na ipapadala mo sa Pilipinas. Siyempre, tayong mga OFW, una natin utang kagad. Yung utang na yan, o sige, bayaran, may plano ka dapat kung hanggang kailan mo siya dapat matapos mabayaran. At pag natapos mo na yun, nandun na, mag-iipon ka na. Iwasan po natin yung gumastos. Kasi yan po sa paggastos na yan, marami talagang nangyayari na hindi maganda. Paggastos po tayo ng gastos. Okay po. So pangalawa po dun sa pag-iipon po natin, magbigay po kayo ng amount, yung sinasahod po ninyo, magtira po kayo para sa sarili ninyo. Kasi hindi po natin masasabi ang buhay natin dito sa ibang bansa. Minsan, okay ka ngayon, tapos bigla na lang tinanggal ka sa trabaho, di nga ka, wala ka ngayon mapagkuhanan dahil sa Pilipinas, wala kang mapagkaanuhan doon, walang makakapitan. Nandiyan yung mga pamilya mo, mahal ka nila, pero hindi pa yun masapat. Kailangan talaga may pera kung umiikot. May pera ka talaga. So, ang akin lamang po sana, unang-una, bago po ninyo isaalang-alang lahat ng mga bagay-bagay sa ating pamilya sa Pilipinas, bigyan nyo naman po na importansya yung pagtatrabaho ninyo, yung sarili ninyo, di ba? Mag-ipon kayo kasi darating ang araw, tapos biglang hindi natin inaasahan, sana po mabigyan nyo ng panahon yung sarili nyo. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo, mag-open kayo ng account para po meron kayong maiimpok sa sarili ninyo po. Tapos yung pangatlo po is yung atin pong pag-uwi sa Pilipinas. Kung halimbawa nakaplano na po kayo, makapagpatayo kayo ng bahay, may plano nyo po is magkaroon po kayo ng business at makauwi na sa Pilipinas. So, syempre, hindi naman habang buhay nandito kayo sa ibang bansa. Gusto nyo rin kahit paano. Darating yung araw na parang gusto nyo nang umuwi na wala kayong wala kayong ipon, wala talaga kayo kahit anong hawak. So, dapat talaga bigyan nyo ng importansya yung pag-stay nyo rito sa ibang bansa. Kasi hindi natin masasabi ang panahon. Mapapansin nyo, bigla na lang ilang taon na pala kayo dito, wala pa kayo naiipon. Totoo yan. Marami akong kakilalang ganyan.
Kaya dapat maging wise po tayong OFW. Pagdating natin dito, yung goal natin nakaset na, 5 taon lang o 3 taon lang dito ako sa ibang bansa. Pagkatapos ng 5 taon makapag-ipon, maghahanap ako habang nandito po kayo, yung oras po ninyo, ayusin po ninyo, spend your time wisely. Kasi hindi natin masasabi. Araw-araw pag pumunta kayo sa iba't ibang mga lugar, okay, explore nyo po yung lugar kung nasaan kayo, pero lagi nyo pong iisipin, kapag nandito kayo, huwag kayong maglibang masyado. Alam niyo po yun? Yung parang, yung libang na parang wala na kayong pamilya sa Pilipinas. Ang sinasabi niyo ko pong paglilibang is, bigyan niyo po ng importansya yung bawat oras, araw na nawala kayo sa pamilya niyo, na nandito kayo. Gawin niyo pong makabuluhan. Tama po? Kasi po, pag ginawa mo makabuluhan yung araw mo, oras mo, day off mo, halimbawa, naglinis ka na, tapos ka naman lahat-lahat. Siyempre, gano'n naman ang ginagawa. Ewan ko lang, nagchat-chat po tayo sa pamilya natin. O, halimbawa pong gano'n. So, mag-search kayo, mga bagay na pwede nating mapagkuhanan ng negosyo, mapag-ipunan, mapalago pa yung ating pera habang tayo nag-iipon. Maghanap kayo, magsaliksik kayo, magbasa kayo, mag-invest, lahat po. Aralin nyo yung mga bawat bagay. At meron po akong ituturo sa inyo na maaari pong makatulong kapag kayo po ay nandito sa ibang bansa. At kapag ganun po yun nangyari at makatulong po ako sa inyo, maiisip nyo na, ay, tama nga, dapat talaga sinesearch ko yung mga bagay na makakatulong sa akin, na makapauwi ako ng mas maaga sa Pilipinas. Diba? Yun ang importante, gusto natin makauwi tayo ng maaga, mas maaga pa sa inaasahan natin, mag-retire tayo ng maaga. Diba po? Kasi gusto natin makasama yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Hindi natin kasi mababayaran ang mga oras na wala tayo sa pamilya natin. Po? So, yun po ang aking maipapayo sa ngayon. Maging positibo lang kayo sa buhay nyo. Minsan, ang buhay natin dito sa ibang bansa, naiisip natin na parang wala naman nangyayari. Ay, padala. Pagkapadala, walang nangyayari. Padala ulit, hingi si ganyan. At iwasan po natin yung masyadong bonggacious. Oo, bongga-bongga na Isipin po natin, pumunta tayo dito para sa pamilya natin, hindi para sa barkada, sa mga tropa ninyo dyan sa kung saan-saan, no? May mga panahon yan. Meron din panahon yan na naabot-abutan mo yung mga tsokolate yung ating mga kaibigan, mga nakasama sa Pilipinas dati, maintindihan nila kung bakit ka nag-iipon. At huwag na kayong mahiya kung minsan nakapagtanggi kayo. Sasabihin ko lang sa inyo, pag umuwi kayo sa Pilipinas, wala rin kayong maaasahan. Okay po. Maasahan nyo siguro saglit, pero parang makakaramdam ka ng, ay, nakakaya, nakauwi ako sa Pilipinas, tapos hindi man lang ako nakapag-ipon sa sarili ko. O, diba? Parang hindi worth yung pagpunta mo rito kung wala ka rin naman palang plano, goal. Diba? Dapat po may goal talaga tayo. Pumunta ka dito, set mo yung goal mo para to sa pamilya mo. Maglagay ka ng isang magandang vision para po makita mo yung araw-araw na kaya ka nandito is nandyan siya. Maglagay ka ng litrato ng pamilya mo. Tapos yung bahay na gusto mo. Tama po? Tapos ipon na gusto mo. So, yung pamilya mo, picture nila, yung ipon na gusto mo, at yung bahay na gusto mo. At yung kunyari is mamamasyal ka, ilagay mo Maldives. Yan, tatlong yun, inspiration mo yan, araw-araw pagising mo, ilagay mo dyan sa gilid ng higaan mo. Pag nakikita mo yan, yun yung natin, yung pakiramdam natin, kaya ako gumigising sa umaga kasi ito talaga yung goal ko. Mag-iipon ako. Okay po? At hindi lang yan, syempre, pag nandiyan ka na sa bahay mo, wala na yung mga goal mo, lagyan mo rin yung libro mo, kung saan parte, cellphone mo, screensaver mo, makita mo na yun yung talagang gusto mong gawin. Magkaroon ka ng ipon, makasama yung pamilya mo, magkaroon ka ng sariling bahay, at makapamasyal ka man lang sa iba't ibang lugar sa mundo, di ba? Mabari. Paminsan-minsan man lang bigyan mo ng importansya yung pag-stay mo sa ibang bansa na hindi ka man lang nakapagliwa-liwa, di ba? Bigyan mo rin pero darating kayo dyan. Mag-ipon. Okay po? At habang nag-iipon, mag-invest. Yan po. Kasi minsan, nag-iipon ka nga, lagay mo sa bangko, pagdating, ilang persyento lang nangyari, wala man lang, di ba? So, kailangan po talaga ganun.
bigyan natin ng importansya yung pag-stay natin dito sa ano. Tsaka lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo, gawin mong inspirasyon. Bago ka nakarating dito, ano ba nangyari sa'yo? Baka naging broken hearted ka ba? Naging masalimuot ba yung mga nangyari sa Pilipinas? Gawin mong pundasyon yun para lalo kang maging porsigidong mag-ipon, magtrabaho, maging maayos sa lahat ng aspeto ng pagtatrabaho at ng buhay mo. Kasi yun yung magtutulak sa'yo para mabigyan ka ng oportunidad sa buhay na ito pala yun, kaya pala ako nandito, ito yung kailangan ko. So mag-ipon ka lang, i-concentrate nyo lang yung isip nyo doon. Andyan yung mga bagay na pwede kayong makipagsalamuha sa iba't ibang mga kaibigan, na mga kakilala, pero andun pa rin, di ba po? Kasi minsan may mga yayaan, pwede naman po, may limit lang po kayo na dapat, hindi araw-araw, hindi linggo-linggo, kada sahod, wag naman ganun. Bigyan nyo pa rin ng limitado yung sarili nyo. At maraming salamat po sa pakikinig po sa akin, at sana po may natutunan kayo sa mga nasabi ko. Gawin nyo po yung mga nasabi ko po, ilista nyo po lahat ng mga goals niyo sa buhay. At bakit ba kayo nandito? Ano ba yung purpose ninyo? Bakit ba kayo nandito? Ano bang, diba po? Diba? Yun yung talagang papatibay sa inyo na kaya ako nandito kasi ganito. Makikita nyo ng bank account nyo, ang dami ng laman, diba po? So, yun. Maraming salamat po, at sa susunod po na pagtatalakay ko, magkita po ulit tayo. Maraming salamat. Ako po si Karen. At kayo po yung nasa aking YouTube, Karen.channel. Please don't forget to subscribe. At marami pa po akong link, marami pa po akong gagawin sa susunod. Maraming salamat. Bye!